po natin ngayon mga katipid tips, gumawa naman po tayo ng Graham Ube de Leche. Kasi nung nakakaraan, di ba, nagawa tayo ng caramel Graham de Leche. So ngayon, nagawa tayo ng ibang flavor. So, napaka-creamy din po nito mga katipid tips. So ang ganda niyang gawing extra income. So subok na ito mga katipid tips kasi ito na po yung extra income ko dito sa bahay ngayon. Mas maganda kung makakakuha po tayo ng reseller kasi balik po agad yung pinakampuhunan at yung atin pong tubo. Kasi meron na po akong reseller. I-share ko po sa inyo dito step by step kung paano ko po ito ginawa. Meron po talaga tayo ditong real ube para mas masarap yung atin pong ube Graham de Leche. Siyempre, hindi po mawawala yung pinakang costing po natin dito. Paano po ito gagawin? Tara, umpisahan na po natin. So, unahin na po natin ay yung paggagawa po ng atin pong vanilla ice cream. So, dito, gagamit po tayo ng dalawang all-purpose cream. Kailangan, i-chill po muna natin ito bago po natin gamitin. At least overnight. And then, maglalagay lang tayo dito ng condensed milk. Bali, ito po ay 1/4 ng isang lata. Para hindi po ganun katamis yung ating po ube Graham de Leche. 1/2 teaspoon ng vanilla. 1/8 teaspoon ng iodized salt. So, pambalanse po natin. Para mas mabilis yung ating trabaho, so gagamit tayo dito ng mixer. Wala pa siyang 3K. Pinakang mixer natin, affordable lang itong mga katipid tips. Okay, so imimix lamang po ito natin hanggang sa mag-double. So, after 13 to 15 minutes, nag-double na po yung pinakang cream po natin. So, ngayon, mag-assemble na po tayo. And then, maglalagay po tayo ng tigwa 1 tablespoon po muna sa ilalim. Tapos, spread lang po natin to. So, ilagay na din natin yung ating Graham. At tulad po ng ating ginagawa, babasain lamang po natin ito ng mabilis. Ngayon, ang isusunod na po natin, maglalagay po tayo ng real ube. So, gagamit tayo ng 1/4 cup, siksik na siksik po ito. Dahil ito po ay nailagay ko na sa ref, medyo tumigas siya. So, mas maganda kung gagawa po tayo nito bagong luto, pero pinalamig na po natin. So, dahil hindi na siya malambot, medyo tumigas na, ang gagawin ko, gagamit na lang ako ng gloves para mailapat po natin ang ayos. Pero mas maganda kung bagong luto mga katipid tips, para kumbaga i-spread lang natin. So, madali lang naman po yung paggagawa po ng ube. Magpapakulo lang tayo dyan ng yung totoong ube, and then maglalagay lang tayo ng ube, condensed milk. Ganun lang yung ginagawa ko. Ayaw naman natin magluto, pwede naman na bumili na po tayo yung luto na. So, nakadepende po sa atin. At kung gusto nyo pong mapanood kung paano po tayo gumawa ng ube, so meron na tayong video, lagay ko na din po yung link. So, ngayon, ang gagawin ko, lalagyan ko lang po lahat ito ng ube, and then magbabalik po tayo. Pag nalagyan na natin ng ube, ngayon maglalagay na po ulit tayo ng ating vanilla ice cream. Estimate 1 cup yung inilagay po natin. And then, i-flat lang natin yan, katulad yan. Parang dun lang din po sa ating Graham de Leche. So ngayon, ang isusunod na po natin, magtatoppings na po tayo ng ating pong leche flan. So hindi ko na po pinakita dito yung paggagawa ng ating leche flan dahil ito po ay nagawa na po natin sa latest video po natin. So kung gusto nyo pong mapanood, ilalagay ko po yung link sa description. Sa isang gawaan, makaka 24 pieces po tayo na pag-toppings po natin dito sa ube Graham de Leche or dun sa ating caramel Graham de Leche. Minsan nakawang, minsan hindi. So, paawangin lang natin. Itong pinakang sugar syrup, pwedeng isama na natin. Pero ako, binabawasan ko. Kasi gusto kong makita dun sa ating cream, yung white cream, and then yung ating leche flan. Pero konti lang naman mga katipid tips. Dalawang klase po yung ginagawa ko po dito sa paglalagay po ng ating leche flan. So, ito yung unang paraan na ginagawa ko. Taob lang natin dito. Yan, diba? So, ang ganda ng ating leche flan. Papa-slide ko lamang po ito. Kapag ganito kasi yung ginagawa ko, alam niyo yung tipo na talagang saktong-sakto dun sa gitna. So, ito na yon. And then, yung isa naman, itatak-tak po natin. So, itong pangalawang paraan, itinataob ko lamang po ito. So, isentro na lamang po natin. Okay, so ito yung ating pina-slide. Ito naman po yung ating itinaktak. Wow!
okay na yung ating ube graham de leche. Ngayon sa packaging naman po tayo. So ako naglalagay po ako ng ganitong plastic, yung pangbalot po ito ng ensaymada. Yung 500 ml tub po natin ha, punong-puno po iyon. So kaya hindi lang lumalapad dun sa pinakang takip is merong protection yung pinakang ibabaw. Ito yung sinabi ko din dun sa ating last video na graham de leche na magpapaganda dun sa ating leche plan, hindi siya madadry kahit mabukasan pa yan. Kasi ipapatong po natin ito dun sa pinakang ibabaw. Diba? Always fresh yung ating pong leche plan. Good job. Gantuhin lang natin, lalapat lang natin dun sa pinakang plastic. Diba? Okay, so ganun po ang magiging itsura ng atin pong graham ube de leche. Diba? Ang kintab, ang ganda ng itsura. So kahit lumapat yung pinakang takip po natin dyan, hindi masisira yung pinakang leche plan po natin. So, nalagyan na po natin ang pinakang takip. Ngayon, maglalagay naman po tayo ng pinakang sticker po natin. So, meron tayo dito ang kulay pink, merong white, meron din naman po tayo na kulay black. So, kung gusto nyo pong umorder nito ha, maglalagay po ako ng link sa description kung saan po ako nag-order. So, mura lamang po yung pinakang puhunan po natin dito. Wala pa pong piso ang isa. At yung pinakang plastic po natin na gagamitin, kapag merong umorder, so meron din po akong na-order online. Ang lakas makasosyal, makaganda po nito sa ating pong produkto. So ito, saktong-sakto dito. Yung small po, yung pipiliin po ninyo kapag graham de leche din po, yung ilalagay po natin. 4 hanggang 5 piraso, kasya po dito sa pinakang plastic at matibay din po ito. Okay? So diba, ganun lamang pong kabilis gawain ito pong ating ube graham de leche. Napakagandang tingnan nito mga katipid tips, oh. Pangbenta na to mga katipid tips. So ngayon, tikman lamang po ito natin ng mabilisan para mailagay na po natin ito sa freezer. Ito, hindi pa talaga ilalagay sa ref. Medyo malambot, pero okay lamang po yun. Alam nyo ba, para sa akin, nasa panlasa ko, kahit malambot, ang sarap-sarap po nito. So ayan, kapag tinanggal na po yung pinakang plastic natin, yun, di ba? Makinis pa rin yung atin pong pinakang leche plan. Wow! Layer na layer. Wala akong masabi. Pero sa graham de leche lang, kayo kikilig yung mga katipid tips. So, mas sumarap pa nung nilagyan po natin ng ube. Sobrang sarap mga katipid tips. Walang halong biro, walang halong etchos to mga katipid tips. Nako, kapag napanood nyo na po ito, itry nyo na. Pwedeng-pwede talaga natin itong gawing extra income kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Oh, grabe ang sarap. Yummy! The best yung ating ube graham de leche. Overall mga katipid tips, sobrang sarap po nito. So yung pinakang tamis po nito, huwag po kayo matakot dito kasi hindi po siya ganong katamis. Saktong-sakto po lamang. So may dagdag flavor na naman po akong ititinda dito po sa aming bahay, sa online. Ang sarap-sarap. Yun lang po masasabi ko. Perfect yung pinakang lasa. Tatawag po natin to na 4-in-1 kasi malalasa na po natin dito yung leche plan, vanilla ice cream, yung ating ube, yung ating pong graham. Pag pinagsama-sama po yung pinakang flavor, napakasarap mga katipid tips. Ito yung tipo na kahit hindi malamig, masarap pa rin. Ngayon, at tipid tips, gusto ko siyang gawing extra income. Magkano po kaya yung pinakang puhunan dyan? So ngayon, bigyan ko na po kayo ng mabilisang costing po natin dito kasi excited na po akong i-share sa inyo yung pinakang video po nito. So yung costing po natin na gagawin, costing pa rin po yung dito sa amin, basta magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba tayo ng lugar, kapresyo na mabibili po natin. So umpisahan po natin sa dalawang all-purpose cream, 110 pesos, condensed milk, 11 pesos, at sa vanilla at asin, pagsamahin na, 2 pesos, at yung pinakang graham po natin, naka 12 pieces lamang po yung nagamit po natin, so estimate 30 pesos. Sa ube, 50 pesos. At sa pinakang leche plan po natin, meron na din po tayong costing dyan nung nakakaraan. So, hindi ko na siya i-costing para hindi lamang po ganun kahaba yung pinakang video po natin. So, ang isa pumapatak po ng 26 pesos. Kaya total ang ingredients ay 359 pesos. Ngayon, mag-plus na po tayo ng other expenses. So, sa pinakang packaging po natin, so tayo po ay naka 7 tab, 24 pieces, and then yung sticker, yung pinakita ko sa inyong sticker na gagamitin po natin, and then yung pinakang plastic po natin dito sa 6 na tab na nagawa po natin. So sabihin na po natin na 42 pesos. And then mag-plus na din po tayo ng pinakang flavor po natin at kuryente. So sabihin na po natin na 60 pesos.
pesos. Kumbaga, pumapatak po ng 10 pesos po kada isang tab yung pinakang labor or at sa kuryente po natin kapag inilagay na sa ref. Kaya ang total po lahat ay 461. I-divide po natin sa 6 na tab na nagawa po natin. Nakakalabasan po ng 76.83 po yung pinakang puhunan po natin sa ating tab. So, kompleto na po yun with packaging na. So, ito pwede natin ibenta ng 100, 120 hanggang 150 pesos. Hindi sila lugi dito, hindi sila magko-question na mahal yung tinda po natin kasi talagang napakasarap po nitong ating ube Graham de leche. Talagang hindi po natin to tinipid sa mga ingredients po natin. Hanggang sa leche plan, talagang pure egg yolk yung ginamit po natin. So ako, tutuusin ko siya sa 120 pesos. So kapag i-minus po natin yung pinakang puhunan po natin, posible po tayong tumubo ng 43.17 po kada isang tab. So i-times 6 po natin sa nagawa po natin. At ang kalalabasan po ng 259.02 yung posible po nating tubuin dito po sa 6 na piraso. So diba malaki po ang posible po nating tubuin. Basta sinamahan po natin na sipag, tiyaga, diskarte at yung pinakang consistent. So hindi po imposible at posible pa po na mas lumaki pa po yung posible po nating tubuin. Sana bago po ulit nagtapos yung pinakang video po natin, meron po ulit ako naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo ngayong year 2026. So kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!